Mukhang may susunod na nga sa yapak ni John Stockton, ang all-time leader pagdating sa assists sa NBA. Ito nga ay si Isaiah Collier, ang former 29th overall pick noong 2024 na isang point guard. Paano ba naman, sa panalo ng Utah Jazz laban sa Indiana Pacers, nagpakitang gilas si Collier matapos magtala ng 17 points, 5 rebounds, career high 22 assists at 3 steals habang naglaro ng buong 48 minutes. Isa itong halos perpektong laro para sa isang floor general, kontrolado ang tempo, eksakto ang pasa at palaging nauuna ang desisyon kaysa sa depensa ng kalaban. Sa ganitong klaseng performance, hindi nakatakatakang ikumpara siya sa mga alamat ng Utah pagdating sa playmaking. Mukhang maganda rin ang future ng Jazz dahil sa kanilang mga rising star at lalo pang tumitibay ang pundasyon ng koponan sa pagdating ng bagong sandigan na si Jaren Jackson Jr. Kung magpapatuloy ang ganitong laro, mukhang may bagong pangalan na uukit ng kasaysayan sa assist department ng NBA. Kayo mga idol, ano masasabi nyo? Panahon na ba ng bagong era sa Utah? Samantala, nagbigay na ng pahayag si James Harden matapos ang kanyang paglipat sa Cleveland Cavaliers, kung saan siya ay na-trade ng Los Angeles Clippers kapalit ni Darius Garland at isang future second round pick. Ayon kay Harden, nais niyang linawin na hindi siya humiling ng trade at maayos ang naging paghihiwalay nila ng Clippers organization. Ibinahagi niya na may mga pagkakataon talaga sa buhay at basketball na kahit sinubukan na ng magkabilang panig, darating ang punto na kailangan ng tanggapin na hindi na pareho ang direksyon ng hinaharap. Ipinaliwanag din ni Harden na ayaw niyang maramdaman ng Clippers na siya ay humahadlang sa kanilang kinabukasan. Sa halip, gusto niyang mabigyan sila ng pagkakataong mag-rebuild at makakuha ng mga draft assets. Malaki rin ang pasasalamat niya kina Steve Ballmer, Lawrence Frank at Coach Ty Lue dahil sa maayos at respetadong proseso ng kanilang desisyon kahit pa may mga haka-haka mula sa labas na naging magulo raw ang sitwasyon. Para kay Harden, ang Cleveland ay nagbibigay ng mas malinaw na tsansa na manalo ng kampeonato lalo na sa Eastern Conference. Ayon sa kanya, buo ang tiwala niya sa roster ng Cavaliers, coaching staff at sa direksyong tinatahak ng koponan. Bagamat aminado siyang gusto pa sana niyang subukan sa Los Angeles, mas nanaig ang hangarin niyang habulin ang unang championship ng kanyang karera. Sa huli, sinabi ni Harden na nagpapasalamat siya sa mahigit 2 taon niya sa Clippers. Kahit hindi nila naabot ang inaasam na titulo, marami raw silang nabuong alaala at magagandang sandali. Para sa kanya, panalo ang magkabilang panig sa naging trade. At ngayon ay nakatuon na siya sa bagong yugto ng kanyang karera bilang isang Cavalier, handang gawin ang lahat para sa inaasam na kampeonato. Samantala, lagot na, Giannis sa Lakers ang posibleng bagsak kapag hindi na trade ngayon. Malaking banta ang Los Angeles sa offseason. Ayon sa ulat ni Mark Stein, kapag hindi na itulak ng Milwaukee Bucks ang trade kay Giannis Antetokounmpo bago ang deadline, lalong nagiging very viable threat ang Los Angeles Lakers para makuha siya sa offseason. Malinaw na binabantayan ng Lakers ang sitwasyon, lalo na't inaasahang tatapusin ni LeBron James ang season sa LA pero hindi pa sigurado ang kanyang kinabukasan sa franchise pagkatapos nito. Dagdag pa rito, sinabi ni Jake Fisher na tila handa na ang magkabilang panig na mag-move on. Ayon sa kanya, the Lakers are ready to move on from LeBron James and I think LeBron James is ready to move on from the Lakers as well, na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa direksyon ng koponan ngayong darating na summer. Kung tuluyang maghiwalay ang Lakers at si LeBron, mas lalong lumalakas ang tsansa na itutodo ng LA ang resources nila para kay Giannis. Sakaling mangyari ang inaabangang tambalan ni Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo sa Lakers, asahan ang isang nakakatakot na duo. Si Luka bilang primary playmaker at clutch scorer, habang si Giannis ang magiging dominant force sa loob, elite sa transition, rebounding at depensa, opensa, depensa at bilis ng laro. Kumpleto ang kombinasyon at agad silang magiging isa sa pinakamapanganib na puwersa sa NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa posibleng Lakers super duo na to? Scoring opportunity for him. Oh, ground home! Look at Luka! Comes, splits a couple of defenders. They reach, I guess, and he teaches.